Ayon kay Manong Doming, na merong naging disipulo itong si Luis sa baryo ng Dulao. Nakilala niya nung oras ng festa kung saan naganap ang patagisan ng mga agimat ng karga. Nung una, naging maayos naman ang pamamalagi doon ni Luis. Pero biglang nagbago ang lahat ng yun magmula nang makilala niya ang isang taong kanyang naging disipulo. Sa buong buhay ni Luis, ayon kay Manong Duming, hindi ito nagkaroon ng disipulo gawa ng mas ninanais nitong mapag-isa dahil na rin sa kalabisan nitong ituon ang lahat niyang oras tungkol sa ikatlong mundo. Ilang dekada siyang naninirahan sa bundok ng Lagtok upang masilayan ang kagandahan ng kalikasan at makipag-isa sa mga nilalang na nakatira sa bundok na yon. Sa paglipas ng panahon doon ni Luis, halos malipol na niya ang lahat ng mga aswang na nakatira sa lugar. Bago pa man nakilala ni Luis ang kanyang disipulo sa Dulao, kaanib na ito ng guro nilang si Castancio. Doon nagkaroon ng karagdagang saya ang buhay ni Luis. Marami itong pinagdaanan sa buhay, pero nang dumating ang taong naging kasama niya sa Lagtok, tila ba nawala ang bigat ng kanyang dibdib. Palagi silang nag-uusap noon sa bigay ng Diyos at kalikasan at kung paano ito gamitin sa mabuting paraan. Palagi rin silang nag-iinuman na halos walang patid sa bawat araw ng kanilang pagkikitang dalawa. Pero biglang nag-iba ang sitwasyon nila Luis at ng disipulo nito nang muli nilang nakalaban ang engkantong ilang taon nang hinihintay ni Luis dahil sa hari ng engkantong pumapaloob sa inosenteng katawan. Napilitan si Luis na gamitin ang kanyang aral ng kadiliman. Taliwas ito sa paniniwala nilang dalawa kung kaya't hindi ito nagustuhan ng kanyang disipulo. Dahil sa padalos-dalos na desisyon ni Luis, labis ang galit sa kanya ng kanyang disipulo. Nang tuluyang malagutan, nang hininga ang pasyente nito. Kahit anong paliwanag doon ni Luis, hindi nakinig dito ang kanyang disipulo nang siyang labis niyang ikinalungkot. Hindi siya nito pinakinggan na wala ng kaluluwa ang nanananahan sa katawang yon. Gawa ng matagal na itong pinaghaharian ng engkantong kanyang napaslang. Magmula nang makarinig ng masasakit na salita si Luis, tuluyan na nitong iniwan ang naging kanyang disipulo nang mapagtanto niyang masasaktan na siya nito. Kahit papano'y naging masaya naman sila si Luis sa kanilang pagsasama. Sa paglipas ng araw sa pamamalagi ni Luis sa bundok ng Lagtok, napagpasyahan niyang ilipat ang kanyang tirahan sa mundo ng mga diwata. Ninais niyang lumisan sa lugar na yon upang tuluyan ng makalimutan ang kanyang disipulo at kailanmay hindi na niya muling masisilayan ang taong yon. Kahit naging masakit ang desisyon ni Luis, pilit niyang isakatuparan ito alang-alang sa kanya at ng kanyang kaibigan. Mahirap mang gawin ang bagay na yon para sa kanya, ngunit wala siyang pagpipilian. Dagdag pa ni Luis na paminsan-minsan nasisipat niya ang disipulo niyang yon na bumisita sa kanyang dating kubo sa bundok upang tingnan kung naroroon pa siya sa lugar. Pero kahit ilang ulit man itong bumalik sa bundok ng Lagtok, tanging kabiguan lamang ang sumasalubong sa kanya sa tirahan ng ermitanyong minsan niyang
naging kaibigan. Sa paglipas ng mga taon ni Luis sa mundo ng mga diwata, napagpasyahan itong muling tumira sa tahanang kanyang iniwan. Hindi na kasi noon bumisita ang naging kanyang disipulo, kung kaya't naging panatag na ang kanyang kalooban na kailanmay hindi na niya ito masisilayan. Kahit merong nababasang mga mensahe sa bituin si Luis, pilit niyang ipinagsawalang bahala na lamang ang mga yon. Ninais na lang niyang mananalangin sa Ama sa bawat araw na dumaan upang mas lalo pang mapagyaman ang kaluluwa niyang pinakainingatan. Unti-unti ding naging nanumbalik ang mga kaibigan ni Luis dahil sa pagkawalang bisa ng kanyang agimat. Magmula nang muling magkaroon ng mga kaibigan itong ermitanyo, tuluyan na nitong nalimot ang kanyang naging disipulo. Sa baryo, minsan na niyang tinungo. Ayon pa kay Manong Duming, na ang ginagamit na mahika ni Luis sa pagpatay ng hari ng mga engkanto, isang uri ng ritual na tumawag ng isang tikbalang, na kung saan papatay sa mga engkanto. Kilala ang mga tikbalang sa tawag nito sa pangalang berdugo. Mapamwasak ang ganong uri ng tikbalang, gawa ng kaya nitong pumatay ng kahit na anong uri ng nilalang. At ang mas nakakatakot pa sa nilalang na ito ay hindi ito titigil hanggat hindi nito napapatay ang tao o nilalang na pinag-uutos sa kanyang kitila ng buhay. Kahit may kalakasan ang nilalang na ipinag-utos sa kanilang patayin, ay hindi nito piniling umatras sa laban. Lalaban ang mga tikbalang na yon ng patayan kahit dumating pa sa puntong magkaubusan sila ng angkan. Nang marinig nila Noli ang naging kwento ni Manong Duming, halos mapalunok na lang sila ng laway dahil sa takot nito sa mga bertugo. Hindi niya lubusang inisip noon na merong ganong uri ng nilalang na namumuhay kasama ng mga tikbalang. Manong Duming, makakaya niyo rin bang tumawag ng ganong uri ng tikbalang? Tanong ni Noli sa ermitanyo. Abay hindi iho, purong kanan ako. Kaya'y taliwas ito sa aking paniniwala. Ang pagtawag sa mga ito, kung sa aral lang naman, ay meron akong alam, pero kahit anong mangyayari, hindi ko ito susubukan. Sagot naman ni Manong Duming. Si Macario iho, marunong tumawag ng mga berdugo. Kung hindi ako nagkamali, meron itong kasanggang berdugo na naghahari sa kanilang uri. Lahat ng mga kasama ni Macario ay purong mga maharlikang nilalang na nanggagaling sa iba't ibang uri ng kanilang angkan. Masasabi kong espiritual na kumbati lamang ang pagbabasihan. Walang makatalo kay Macario at sa kanyang grupo. Halos wala pa ako sa kalingkingan ni Macario kapag tinawag na nito ang kasanggang umantabay sa kanya sa lahat ng oras. Doon pa lamang sa hari ng mga engkanto ay sigurado akong maghihirap na tayong kalabanin ito. May kanya-kanya tayong huling alas kung kinakailangan. Tawa nito. Dagdag pa ng ermitanyo, at nang marinig ito ni Noli, biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang pangyayaring pagligtas sa kanya ni Macario sa kuwibang pinagpupugaran ng mga hanagob. Kasabay ng pag-iisip niya ng mga memoryang yon ay ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Dahil sa labis ng pagkamangha ng mandirigmang antingerong yon,
Isa din kasi sa hinangaan ni Nuli si Macario at ang mga kasangga nito. Matapos makapagkwento ni Manong Duming, napagpasyahan nilang muli ng magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Napansin kasi nilang papalubog na noon ang araw, kung kaya't ninais nilang bilisan ang kanilang pagtungo sa tarusan. Ninais nilang makarating doon sa mahabang panahon upang kahit papano ay maiwasan nilang makikita ang kanilang mga kasama na wala ng buhay dahil sa digmaan. Sa patuloy ng kanilang paglalakbay ni Nuli, nakakita na nga sila Mang Carpio ng isang malawak na kapatagan na may mga kubo. Dahil sa malapit na noon ang takip silim, ninais nilang doon na magpalipas ng gabi upang maging ligtas ang kanilang pamamahinga. Habang sila ay nag-iikot sa baryong kanilang tinungo, panay ang pagsipat-sipat nila sa mga bahay-bahay. Dahil sa pagbabakasakaling may mabubuting loob ang magpatuloy sa kanila. Habang sumisipat-sipat doon sila Manong Duming, bigla itong napangisi nang may masipat silang magsasakang naglalakad. Nanatiling nagmamasid lang noon sila Nuli sa kung anuman ang susunod na hakbang nila Manong Duming at Mang Carpio. Nang makalapit na sila sa magsasakang yon, biglang nagwika si Manong Duming ng, "Pilisyo, ikaw ba yan?" Kasabay ng pagwika ni Manong Duming ay ang biglang pagtingin sa kanila ng magsasaka. Sa ilang segundong pagtinginan nilang dalawa, biglang napangisi ang magsasakang yon nang tuluyan niyang nakilala si Manong Duming. Agaran naman noong itinigil nila Nuli ang mga kabayo upang kausapin ito ng maayos. "Hello mga kermitanyo, pagpasensyahan nyo na muna dahil 1 linggo at mahigit tayong hindi nakapag-upload. Alam nyo naman mga kermitanyo ang nangyari sa akin. Medyo nga nakarecover na ako ng konti pero hirap pa rin ako magsalita. Sana maunawaan nyo pa rin ako. Pero magpapatuloy naman tayo.